lahat. Okay na kayo. Right. Isa na namang Pogo worker sa Pogo Hub sa Porac, Pampanga ang na-rescue. May mga pasapa sa katawan ang Chinese Pogo worker na ilang araw na raw hindi nakakakain. Dumanas din umano siya ng torture. Patuloy din ang pag-iikot ng mga otoridad sa lugar. Eksklusibo pang ipinakita sa News 5 ang tanong na ito sa bakanting lote ng mga Pogo building. Ang iba pang detalye sa balitang yan, maya-maya lang. Live mula sa himpilan ng News 5. Simulan na ang balitaan dito sa Frontline Pilipinas. Magandang gabi Pilipinas, ikapitong araw ng Hunyo taong 2024. Kasamang buong pwersa ng News 5. Narito naman po Frontline na balita. China Coast Guard, hinarangan at binangga ang bangka ng Pilipinas na nagsasagawa ng medical evacuation sa isang sundalo sa West Philippine Sea. Panibagong harassment ng China, tinawag na barbaric at hindi makatao ng PSG. Mga pogong sangkot sa iligal na aktibidad, posibleng may kasabwat na rin sa Judikatura. Korte Suprema, iimbestigahan na ang aligasyon. Mga residente ng 6 na barangay sa Negros Occidental pinalikas sa gitna ng patuloy na pag-aalboruto ng Bulkang Kanlaon. El Nino o panahon ng tagtuyot, tapos na ayon sa Pag-asa. Hanggang 2 bagyo, posible raw ngayong buwan. 50 magkasintahan na budol ng wedding planner sa Cebu. Conjoined twins sa Davao del Norte na libreng pinaoperahan sa Saudi Arabia na paghiwalay na. Sa Frontline News Abroad, isa patay sa salpukan ng 2 tram sa Russia, higit 100 sugatan. Sa Mexico, babaeng nagse-selfie, nahagip ng tren, patay. At sa Frontline Showbiz, silipin ang pangmalakasang training ni Jody Santa Maria para sa kanyang unang action drama series na Lavender Fields. Binawi ng korte sa Bulacan ang inilabas nitong search warrant para halughugin ang Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Ang Presidential Anti-Organized Crime Commission tuloy tali ang kamay sa pagkalap ng mga ebidensya. Sa kabila niyan, isa pang minaltratong Chinese ang kanilang na-rescue. Nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawit. Sige, okay na kayo. Huwebes ng gabi, winasak ng mga pulis ang pinto sa kwartong ito sa ni-raid na Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Pakay nila ang nagpapasaklolong boses mula sa loob. Nang tuluyang masira ang pinto, tumambad ang isang Chinese national. He said it has been like 3 to 4 days. Dahil sa panibagong na-rescue, umakyat na sa 159 na dayuhan ang nasagip. Ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK, 4 sa mga na-rescue ang nagreklamo na dumanas ng torture, habang pilit silang pinapagawa ng iba't ibang uri ng pambubudol. Tino-torture po sila kapag they are unable to meet their quota, so to speak. At saka kapag may mga infraction, kapag may mga pagkakamali sila doon sa mga rules ng mga scam farms, binubugbog po talaga sila. May level din umano ang pagpapahirap sa mga Pogo worker, depende sa bigat ng hindi nila nagawa. Yung torture sometimes can be as simple as push-up, jogging, and so on and so forth, treadmill jog, yung mga ganyan. Or it could be as worse as talagang physical torture, pinagpapapalo, tinatali, hinahandcuff, binubugbog. Ngayong araw, dumaan na sa pagtatanong ng Bureau of Immigration ang lahat ng mga nahuling Pogo worker. Lahat sila napangako ang customer service officer ang magiging trabaho rito sa Pilipinas. Mag-aalas 3 nga ng hapon nang muling pasukin itong ni-raid na Pogo at sa tulong ng isang Chinese interpreter ay muling nililibot itong Pogo establishment para tignan pa kung may mga tao pa ba dito sa loob ng naturang establishmento. Sa mga gusali, maririnig na bukas pa ang ilang air conditioners. May mga naiwan ding ID at sinampay na damit sa mga bintana. Isang Pilipinong security guard naman ang sumuko kaninang umaga sa mga otoridad. 3 araw siyang nagkulong sa CR dahil sa takot. Alam naman daw ng gwardya na Pogo ang kanilang binabantayan, pero wala raw siyang alam sa sinasapit na pang-aabuso sa mga foreigner.
Sabi nila may ano daw to, Pogo. Alam mo na Pogo Hub to? Oh, alam na din po namin kasi bali yung narinig din namin sa kanila na ano. Pero yung unang posting namin dito, akala po namin Royal Grand Palacio, subdivision, state po. Pero may naririnig ka na mga torture cases, Dito lang po kasi kami sa gate. Sa pag-iikot sa lugar ngayong araw, eksklusibo ring nakita ng News 5 ang tunnel na ito sa gitna ng bakanting lote ng mga Pogo building. Hindi nga lang ito mapasok ng PAOK dahil wala pang warrant para halugugin ang buong Pogo building. Binawi ng korte sa Bulacan ang naunang warrant na hawak ng PAOK nitong Miyerkules dahil sa umano'y irregularidad. Hindi raw kasi nakasaad ang mga partikular na gusali at mga gamit na dapat maging subject ng search operation ng PAOK. Pinaamyendahan na ang search warrant sa isang korte sa Pampanga. Sa kabila nito, ayon sa PAOK, pwede pa rin daw silang pumasok sa Pogo para maghanap ng mga marirescue. Nang bisitahin ng News 5 ang munisipyo ng Porac na siyang nakakasakop sa na-raid na Pogo, napag-alaman naming mag-iisang linggo nang wala sa opisina ang alkalde ng bayan. May dinaluhan umano itong seminar sa Boracay. Wala rin ang head ng Business Permit and Licensing Office ng bayan para kumpirmahin kung may mga legal na dokumento ang Pogo. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Iimbestigahan naman ng Korte Suprema ang aligasyong umabot na rin sa hudikatura ang impluwensya ng mga Pogo. Kaugnay ito sa nabulilyaso raw na pagsalakay sa Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Nasa Frontline ng balitang yan si Ria Fernandez. Kami po ay nalungkot, na-frustrate, na-disappoint, but then again, we defer to the wisdom of the Honorable Court. Hindi na itago ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK ang pagkadismaya matapos bawiin ng korte sa Bulacan ang search warrant para sana salakayin ulit ang ni-raid na Pogo sa Porac, Pampanga at i-rescue ang mga natitirang empleyado na inaabuso umano sa loob ng Pogo Hub. Unfortunately, yes, ito po ang kauna-unahang pagkakataon na nagkaroon ng reversal sa ating application po ng warrant. Inayos na ng PAOK ang mga teknikalidad sa application nila ng warrant na na-deny ng korte sa Malolos. Pero tingin ng isang senador, may mas malalim na rason kung bakit nabubulilyaso ang mga operasyon laban sa mga iligal na Pogo. Hinala ni Senator Sherwin Gatchalian, may mga galamay na ang mga sindikato ng Pogo kahit sa mga korte. Posible raw kasing may nagtip na sa operator ng ni-raid na Pogo sa Porac, Pampanga tungkol sa final na search warrant ng mga operatiba. Kung mapapansin natin itong mga last few warrant of arrest na nangyari, puro sa Bulacan courts no? So siguro alam nila na dito na naman pupunta, nagkaroon na sila ng mga mata at tenga doon sa korte at nalaman na nila. No? Ayaw munang magkomento ng PAOK sa mga sinabi ni Gatchalian. Nire-respeto raw nila ang naunang desisyon ng Malolos Court. Pero ang Korte Suprema gusto na ring i-verify ang tunay na nangyari. Ayon sa tagapagsalita ng ESI na si Attorney Camille Ting, pinaiimbestigahan na ng Korte sa Office of the Court Administrator ang pag-deny sa search warrant. Sisilipin din daw ng kataas-taasang hukuman ang aligasyon ni Senador Gatchalian tungkol sa posibleng mga galamay ng mga Pogo na nakapasok sa hudikatura. Ayon naman sa PAOK, posibleng may mga galamay nga sa iba't ibang sangay at ahensya ng gobyerno ang mga sindikato ng Pogo. Katunayan, meron na rin daw silang sariling matrix na mga ito na iniimbestigahan sa ngayon. I apologize, pero that is only for the use of our agency to guide us in our operations against these illegal Pogos. It's very disconcerting. It is very alarming. Nagbabalita mula sa Frontline, Ria Fernandez, News 5. Samantala sa Valenzuela City, kung saan sentro naman ng investigasyon ng isang warehouse na nagwagayway ng watawat ng China, agaw pansin ang Chinese flag na nakabandera sa rooftop ng bodega sa Barangay Bignay. Agad yang pinatanggal dahil sa paglabag sa Flag and Heraldic Code of the Philippines. Sa ilalim nito, pinagbabawal ang pagdidisplay ng foreign flags sa mga pampublikong lugar maliban na lang sa mga embassy, diplomatic establishments at mga opisina ng international organization. May 3 kumpanyang nangungupahan sa warehouse, kaya iniimbestigahan pa kung alin sa mga ito ang nag-display ng Chinese flag. Pero nabisto na isa sa mga kumpanya ang walang business permit kaya agad na pinasara. Inaalam na rin kung may kaukulang dokumento ang ilang foreigner na nagtatrabaho doon.
Pinalikas ng LGU ang mga residente sa 6 na barangay sa Negros Occidental sa gitna ng patuloy na pag-aalboroto ng Mount Canlaon. Ngayong hapon, rumagasa ang lahar flow mula sa bulkan dahil sa pag-ulan. Live mula sa Canlaon City, Negros Oriental, nasa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. Gio, kumusta ang sitwasyon dyan? Cheryl, nadadagan ang bilang ng mga inilikas ng magpatupad ng panibagong preemptive evacuations ang La Castellana LGU bilang paghahanda sakaling itaas pa ang alert level ng Canlaon Volcano at banta ng lahar na muling rumagasa ngayong araw. Mas kusog ni Guro ay! Napasigaw ang residenteng ito sa gitna ng masamang panahon sa may Canlaon City sa Negros Oriental. Kasabay kasi ng buhos ng ulan ay muling rumagasa ang lahar mula sa kabundukan. Sa kuhang ito sa may Padudusan Falls, mabilis ang agos ng tubig na may kasamang putik at abo na galing sa Mount Canlaon. Inano din maging mga sanga ng puno sa bahaging ito sa Barangay Kabakungan sa La Castellana, Negros Occidental. Bago pa man ang insidente ngayong araw, nagmistulang ghost town na ang mga lugar na sinalanta ng lahar sa La Castellana. Sa barangay Biak na Bato, abandonado na ang karamihan sa mga bahay na balot ng putik at abo. Sa tala ng LGU, aabot sa 500 residente ang sapilitang inilikas at nananatili sa mga evacuation center. May ilang residente naman na bumalik para linisin ang kanilang mga tahanan. Gamit ang pala, mano-mano nilang kinayod ang lahar palabas ng mga bahay. Pero nanigas at halos kumapit na ang lahar sa kanilang lugar kaya nangangamba sila na di na ito matanggal. Kaya nga, ayun ang problema namin kasi pag tumigas to mahirapan na kami. Sinisisi naman ng lokal na pamahalaan ang mga illegal logging operation sa Mount Canlaon sa nangyari. Hindi raw kasi sila abuti ng lahar kung hindi inanod ang mga putol na troso na siyang bumara sa mga ilog at creek. Sa datos ng PHIVOX, 8 barangay sa La Castellana ang pasok sa lahar hazard map. Pero hindi kabilang dyan ang Biak na Bato na balot ngayon ng abo at putik. At nangyari na nga ang ikinakatakot ng mga LGU dahil sa malakas na ulan, muling rumagasa ang lahar mula sa Mount Canlaon. Nagpatupad ng panibagong preemptive evacuation ng LGU sa mga lugar na sakop ng 6-kilometer permanent danger zone. Hindi tayo makapagsabi na walang activity yung Mount Canlaon. That is why para na lang sa safety ng ating mga residente doon sa upper barangays, which is nakikita namin na yun talaga yung mga directly na maapektuhan if in case mag-escalate yung alert level or activity ng Mount Canlaon. Yun nga lang, may mga residente na ayaw pa rin lumikas. Nahambal ko sa kaugalingon nga andyan naman si Lord, hindi naman kami pababayaan. Dahil din sa lahar, kaya't problema ngayon ang kakulangan ng malinis na tubig sa 3 sa 10 bayan at lungsod na nasa palibot ng Mount Canlaon. Sa La Castellana pa lang, 15,000 residente ang walang mapagkukunan ng malinis na tubig. Cheryl, mabuti na lang at hindi na umapaw at umabot sa mga bahay ang panibagong lahar flow gaya ng nangyari nitong Miyerkules. Ayon kay Negros Occidental Governor Bong Lacson, aabot sa halos 10 milyong piso ang pinsala sa agrikultura sa 5 LGU mula nang sumabog ang Mount Canlaon. Dito naman sa Canlaon City kung saan tayo ngayon ay halos 2,000 magsasaka ang hindi na mapapakinabangan ang kanilang mga ani mula ng magka-ashfall. Cheryl, balik sa iyo. Maraming salamat at mag-iingat kayo dyan, Gio Robles. Balikan natin ang Pogo Hub sa Pampanga. Anumang oras ngayong gabi, posible makakuha na ang Presidential Anti-Organized Crime Commission ng panibagong search warrant para sa Pogo Hub. Susuyurin nila ang lugar para sagipin ang mga Pogo worker na pinaniniwalaang nasa loob pa rin ng gusali. Live mula sa Porac, Pampanga, nasa frontline ng balitang yan si Rainiel Pawid. Rainiel, nagsimula na ba ang kanilang operasyon? Julius, ngayon nga ay dumating na itong bagong search warrant para mahalughog na ng PAOK at ng pulisya itong Pogo Hub na na-raid dito sa Porac, Pampanga. Sabi ng PAOK, 46 ang building sa loob ng Pogo Hub na ito pero sa ngayon ay isang building muna
yung hahalughugin. Ito nga yung nasa aking likuran. Julius, yung nasa likuran na building, ito rin yung kahapon na may narinig silang isang babae na humihingi ng saklolo. At yung nakita nating exclusive video doon sa pagkakadiskubre doon sa isang tunnel ay baka bukas na rin ng umaga mahalughog nitong PAOK at ng pulisya. Julius. Maraming salamat, Rainiel Pawid. Sa ibang balita, sinita ng NBI ang dalawang negosyante na nagbebenta ng mga pekeng pyesa ng sasakyan sa Pasay. Ang hawak nila ay Chinese distribution permit, pero mga tunay na produkto gawa sa Japan. Nasa frontline ng balitang yan si Jenny Dong. Nabulaga na lang ang negosyanteng Chinese na ito ng hainan ng sabina ng NBI Intellectual Property Rights sa isang automobile expo sa Pasay City. Ang binibenta niya kasing automotive parts, counterfeit o peke pala. Ayon sa NBI, mismong ang manufacturer mula sa Japan na Sankey Industry ang nagreklamo. Napag-alaman daw ng kumpanya na may mga gumagamit ng tatak ng kanilang produkto nang walang permit mula sa kanila. Giit naman ang negosyante, may hawak siyang permit at pinakita niya pa ito sa NBI. Yun nga lang, Chinese ang dokumento at hindi rin ito ang permit to distribute mula sa Sankey Industry. Sankey Industries are complainant. So why are you using this name in your product? So this should be owned by Sankey Industry Japan. So your document does not match here. You should not use that in the Philippines. That's from China. We cannot understand the content. Sinita rin ang isa pang nagbebenta ng parehong pekeng pyesa ng sasakyan sa Automobile Expo. Di na nakapalag ang negosyante ng kumprontahin mismo ng kinatawan ng manufacturer. You're copying the product. You copied the product of our client, Sankey Industry. If you're going to introduce this product in the Philippines, we're going to file the necessary case. Babala ng kumpanya, maaaring maaksidente ang isang motorista kung mga peke at mababa ang kalidad ng mabibili nilang pyesa ng sasakyan. This is a colorable imitation. So as a colorable imitation, it is meant to deceive Filipino consumers. Because nga as kayo, hindi nyo makikita, hindi nyo alam na fake yan. At maloloko yung Pilipino buying this in the impression na original yung nabibili at the risk of the safety of the motor vehicles. Iimbitahan ng dalawang negosyante sa NBI para sa investigasyon. Maaari silang maharap sa kasong trademark infringement at unfair competition. Nagbabalita mula sa Frontline, Jenny Dongon, News 5. Kambyo muna tayo sa mga balita sa lansangan. Patay ang isang babaeng angkas ng motor matapos magulungan ng truck sa Cagayan de Oro City. Habang sa Matnog, Sorsogon, biglang nagliyab ang isang pampasaherong bus. Nasa frontline ng balitang yan, si Elaine Fulgencio. Nagmamadaling bumaba ang mga pasaherong ito matapos umusok ang sinakyan nilang bus sa Matnog, Sorsogon. Tumirik ang bus sa gitna ng Maharlika Highway nang magbuga ng makapal na usok ang makina. Kaya naman hinakot ng konduktor at mga sakay ang kanilang gamit. Ilang saglit pa, tuluyan nang nasunog ang bus. Sa drone video, kita ang laki ng sunog at kapal ng usok. Rumispondi naman ang mga bombero at binombahan ng tubig ang sunog. Inaalam pa ang naging mitsa ng sunog. Diretsyong takbo ng motorsiklong ito nang biglang sumemplang sa may Recto Avenue sa Cagayan de Oro City. Tiyempo namang may napadaang truck, kaya ang angkas na babae nagulungan. Dead on arrival sa ospital ang biktima. Kwento ng rider sa mga pulis, ihahatid niya sana ang asawa sa trabaho ng madisgrasya. Dumulas ang motor nang magpreno ang rider kaya sila natumba. Nagkaaregluhan ng pamilya ng biktima at ang driver ng truck. Miyerkules ng madaling araw nang makuna ng lalaking ito sa CCTV ng Barangay MRR Queen of Peace sa Baguio. Huminto siya sandali at may kinuhang pamalo. Sunod niyang nilapitan ng isang van at pinaghataw ang mga salamin nito. Matapos basagin ng mga salamin, naglakad palayo ang lalaki na parang walang nangyari. Inaalam pa ng mga pulis kung sino at ano ang motibo sa likod ng krimen. Miyerkules din ang tumagilid ang truck na ito sa kahabaan ng Maharlika National Highway sa Aritao, Nueva Vizcaya. Kasamang nadamay sa disgrasyang isang tindahan na binangga ng truck. 6 ang sugatan kabilang ang driver at pahinante. Ayon sa Aritao Police, namali ng tansya ang driver habang paliko sa kurbang bahagi ng kalsada kaya't nadisgrasya. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5.
Arestado ang isang lalaking nangikil ng menor de edad na dating may-ari ng nabili niyang second-hand na cellphone. Tinangka niya kasing kikilan ng biktima nang maritrib niya ang mga lamang sex video ng cellphone. Nasa front line ng balitang yan si Dave Abuel. Walang kawala ang lalaking ito nang makorner ng mga pulis sa Payatas, Quezon City. Suspect siya sa pangingikil ng isang minor de edad na dating may-ari ng binili niyang cellphone. Nagawa kasi ng suspect na ma-retrieve ang file sa cellphone, kabilang ang mga sex video ng minor de edad. Dito na niya kinontak ang biktima at tinakot na ikakalat ang videos kung hindi magbibigay ng pera. Pero agad siyang isinumbong ng biktima sa mga pulis, kaya naikasa ang entrapment operation. Siguraduhin natin burado po lahat ng information o kaya i-factory setting nyo ang inyong mga cellphone. Gusto nyo siyang ipalit. Or kung nakasave man yan sa SD card or any memory, i-check po natin maigi kung may laman ba yan o wala. Even our applications and even our social media accounts. Pagka ibebenta po niyan o ipapalit nyo, siguraduhin nyo na dapat naka-factory setting yan. Or burahin nyo lahat ng mga account, even mga cloud accounts. Paglabag sa anti-online sexual abuse or exploitation of children and child sexual abuse at robbery extortion ang kakaharapin ng suspect. Sa Valenzuela naman, natuldukan din ang pangingikil ng lalaking ito nang maaresto siya sa isang fast food restaurant. Ang suspect, inireklamo ng dating girlfriend matapos ding takuting ikakalat ang dating sex video kung hindi ito makikipagtalik ulit sa kanya. Mahaharap ang suspect sa mga patong-patong na reklamo, kabilang ang paglabag sa Violence Against Women and Their Children Act, Anti-Photo and Video Voyeurism Act at grave coercion. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Samantala, tiniyak ng National Food Authority na bibili pa rin ito ng palay sa mga magsasaka sa mataas na presyo sa gitna ng pangambang babaha ng imported na bigas at maapektuhan ng kanilang kita dahil sa pagbaba ng taripa. Nasa frontline ng balitang yan si Shaila Francisco. Hindi pa man tapos ang anihan sa San Ildefonso, Bulacan. Nangangamba ng ilang magsasaka sa susunod na taniman nila. Dahil yan sa pagpapababa ng taripa ng imported rice sa 15% hanggang 2028 mula 35%. Ngayon pa nga lang daw sila kikita dahil magandang presyuhan ng National Food Authority at traders. Baka raw kasi bumaha ng imported rice at baratin sila ng mga traders. Ang ending, mauuwi sa pagbebenta ang lupang sinasaka nila. Ganun nga ho mangyayari dyan sa mga landowner. Talaga po ang interest nila, ibebenta na nila pag bumaba pa ang presyo ng palay. Maging mga magsasaka po, tatama rin na rin siguro. Ngayon nga po, isang pangamba din namin na baka bumagsak yung presyo ng halaga. Ano mangyayari? Kawawa po ang mga magsasaka. Nagdesisyong ibaba ang taripa para makatulong mapababa ang bigas ng hanggang 29 pesos per kilo, lalo na para sa mga mahihirap. Nasa 5 hanggang 6 na piso ang tinataya ng mga mambabatas na bawas presyo na posibleng maramdaman sa susunod na buwan. Pero ayon sa agricultural groups, kung target naman daw ipababain ang presyo, ay bakit di na lang sa lokal na magsasaka kumuha? Hindi necessary ang tariff reduction kung ang pakaibalak naman ay ibaba yung bigas at magsasubsidize ka rin naman. You purchase sa local, ipagilig mo sa local, tapos sila makikinabang, yung millers and farmers ang makikinabang instead ng mga importers. Nakipag-usap na raw sila kay Finance Secretary Ralph Recto para ilapit ang kanilang mga hinaing. Plano din nilang kausapin si Pangulong Bongbong Marcos at Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel. Sa ngayon, susubukan daw pa rin nila iapila ang pagpapababa ng taripa sa imported na bigas. We're looking at all options, yung ARO, yung legalities na kasi under sa tariff natin, kailangan mo nang magkonsulta ang tariff commission. Ang National Food Authority naman, tiniyak na patuloy na bibili sa mga magsasaka sa mataas na presyo. Walang kinalaman yung pagbaba ng tariff ng imported rice doon sa buying price ni NFA. Kahit ibaba nila sa zero yan, we will buy at the price na makakatulong at makakaginhawa sa farmers. Ang sakong-sakong palay na ito sa isang bodega pa lang ng NFA sa Bulacan. Mukhang marami pero ipapagiling pa ito para gawing bigas. Sa kabuuan na sa 136,000 metric tons ng bigas, ang reserba ngayon ng NFA. Ang halagang yan, kapos pa rin sa target na supply.
Katumbas lang kasi ang supply na yan ng halos pang-4 na araw na konsumo ng buong Pilipinas. Malayo sa pang-9 na araw na supply na target na meron dapat sila lagi, lalo na kung kailangan ng biglang ayuda oras na may tumamang kalamidad. Sapat pa naman raw ang kasalukuyang stocks na yan para makatugon sa kalamidad, pero makakatulong din daw ang tuloy-tuloy na bili nila sa mga magsasaka para punan ng stocks ng NFA. Nagbabalita mula sa Frontline, Shaila Francisco, News 5. Opisyal nang idineklara ng Pag-asa ang pagtatapos ng El Nino. Kasabay nito, namahagi ng tulong si Pangulong Bongbong Marcos sa mga lubos na naapektuhan ng matinding tagtuyot. Ang Weather Bureau naman, nagbabala na posibleng makaranas ang bansa ng hanggang 2 bagyo ngayong buwan. Nasa frontline ng balitang yan, si JC Cosico. Pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang pamamahagi ng titulo ng lupa sa libo-libong agrarian reform beneficiaries sa bayan ng Pili, Camarines Sur kanina. Kasabay nito, namigay din ang Pangulo ng farm equipment at machineries gaya ng mga traktora, rice mills at feed mixer. Tumanggap din ng financial assistance ang mga magsasaka at mahingisdang lubos na apektado ng El Nino sa probinsya. Nag-abot din ng parehong tulong ang Pangulo sa Legazpi City sa Albay. Tinatayang 80,000 pamilya sa higit 100 barangay sa Bicol Region ang napuruhan dahil sa El Nino. Nasa higit kalahating bilyong piso naman ang iniwang pinsala nito sa agrikultura sa rehiyon. Sabi ni PBBM, may mga long-term projects ang gobyerno para sa kanila. Kaya po namin binigyan ng prioridad ang mga puerto dahil nakikita namin ang lagay ng ating mga magsasaka. Kung minsan ay yung kung ano man ang kikitain sana ng ating mga magsasaka ay nauubos dahil napakamahal para ilipat yung inyong produkto at dadalhin sa merkado. Kanina, formal nang inanunsyo ng Pag-asa ang pagtatapos ng El Nino. Ilang araw lang yan mula nang ideklara ng State Weather Bureau ang pagsisimula ng tag-ulan, lalo't nagbabalik ang pag-iral ng hanging habagat. Habang pagdating ng Hulyo, posibleng pumasok na tayo sa panahon ng La Nina. Sa tansya pa ng Pag-asa, posible ang hanggang 2 bagyo ngayong buwan. Sa ngayon po, in general, kapag pre-developing po kasi ang La Nina, medyo mas weak po yung ating monsoon activity or yung habagat season. Kung sakali pong umigting or lumakas itong ating habagat, ay dito na po sa later part ng habagat season natin, mga around August, September. Maaari pong asahan natin na posibleng mas mataas ang posibilidad na marami tayong ulan na matatanggap, lalong-lalo na po dun sa last quarter ng ating taon. Kaya naman pinaghahanda na ni Pangulong Marcos ang gobyerno, lalo na sa kaso ng Bicol Region na karaniwang dinadaanan ng mga bagyo. Siguraduhin na ligtas ang lahat at kung sakali man, kinakailangan na may ilikas, nararapat lamang na may sapat na supply na pagkain at pangunahing pangangailangan ng mga magiging apektado. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Usapang panahon pa rin, uulanin ang kanlurang bahagi ng Luzon at Visayas ngayong gabi. Ayon sa Pag-asa, epekto yan ng hanging habagat na magdadala ng kalat-kalat na pagulan, pagkulog at pagkidlat. Apektado niyan ang Metro Manila, Ilocos Region, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga at Bulacan. Maulan din sa Calabarzon at Mimaropa. Isolated rain showers naman ang iiral sa Western Visayas, habang magiging maulap at may tsansa ng pagulan sa nalalabing bahagi ng bansa. Dahil naman ito sa localized thunderstorm. Susunod, bangka ng Pilipinas na nagsasagawa ng medical evacuation sa West Philippine Sea, hinarangan at binangga ng China Coast Guard. Pati mga Pilipinong marine scientists hinaras sa Sabina Shoal. Big-time rollback sa petrolyo, asahan na raw sa susunod na linggo. At mahigit 50 magkasintahan sa Cebu na budol sa murang alok ng isang wedding planner. Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa.
Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Imbis na tigil pasada, rally na lang ang gagawin ng grupong Piston laban sa PUV Modernization Program. Una nang nag-anunsyo ng tigil pasada ang grupong Manibela, pero ang mga tsuper ng Piston mas piniling bumiyahe. Yun nga lang kasi ang pinagkakitaan nila. Kaya't bilang pakikiisa sa mga kasama nilang tsuper, kakalampagin ng Piston ang Supreme Court sa Martes. Ito para madaliin ang mga maestrado na ilabas ang temporary restraining order laban sa modernization program. Labag ng araw sa batas ang programa, hindi rin daw ito ang solusyon sa problema ng transportasyon. Kung hindi sila magbababa ng TRO, papaano pa itong mga mapepending o itong mga mawawala ng hanap buhay? At paano pa itong hindi makalabas at nag-announce na sila next week huhulihin daw yung mga unconsolidated. Malapit nang magbukas ang 5 bagong istasyon ng LRT Line 1. Ayon kasi sa Light Rail Manila Corporation, matatapos ang construction ng unang bahagi ng LRT Cavite Extension. Sa darating na Setyembre-Oktubre, posible nang buksan ang mga bagong istasyon sa Parañaque. Yan ang Redemptorist, MIA, Asia World, Ninoy Aquino at Dr. Santos Station. Dahil sa mga bagong istasyon, inaasahang mas maraming Pinoy ang maseserbisyohan ng LRT Line 1. 45 pesos sa magiging kabuuang pamasahe mula Fernando Po Jr. Station sa Quezon City papuntang Dr. Santos. Abiso naman sa mga motorista, posibleng may malaking rollback sa presyo ng petrolyo sa susunod na linggo. Base sa ginawang pagtatala ng Department of Energy, 70 to 90 centavos ang posibleng bawas sa kada litro ng gasolina. Nakikita ring may piso hanggang 1 peso and 50 centavos na rollback sa diesel at kerosene. Bukod sa humihinang demand, lumalaki na rin daw ang inventaryo ng Amerika sa langis. Mas malaki pa sana ang ibababa ng presyo kundi lang humina ang piso kontra dolyar nitong mga nakaraang araw. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga ang mga rumaratsyadang showbiz balita ngayong Biyernes. Feeling proud ngayon ang ating kababayang si Manny Jacinto sa pamamayagpag ng kanyang Star Wars series na The Acolyte. Ang mga new gen Gutierrez namang sina Lorene at Venice Bectas. Ano naman kaya ang say sa mga kumakalat na issue sa kanilang pamilya? Nasa frontline ng balitang yan, si MJ Marfori. As a true Gutierrez, agaw pansin sa binuksang immersive museum sa Pasay ang mga anak ni Rufa na sina Lorene at Venice Bectas. Looking confident at all grown up na ang dalawa na in fairness, marunong umaura sa camera. Yeah, I'm just trying to balance everything, focusing on school, focusing on getting my degree, but still going to fun events, spending time with my sister and things. Naka-summer break ang dalawa ngayon at nakatakda ring bumalik ng US suit. At dahil nagpapakita na rin sa mga showbiz event, natanong natin ang dalawa if aware din ba sila sa mga hot topic tungkol sa kanilang pamilya. For example, ang pagiging malapit ngayon ng kanilang tito Richard kay Barbie Imperial. Of course I know the latest. There's nothing to tell, just like I love all my members of my family. Like past or present. Past or present. Patungkol naman sa Lola Annabel nila na recently may patutsada na naman sa Facebook. Ang say nila, and I'm very used to Lola always speaking her mind. It's really nothing new to us. It's just Lola. Pinipigilan mo ba like as an above? Lola, ano ba? Well, I don't have Facebook personally, so I just see it like just get it sent to me and I'm like, oh, what's happening? And you know, I just let her be. Like Lola is like literally kasi matandaan na, diba? Marry our boy, MJ Marfori. Make way for another Pinoy wonder sa Hollywood. Ang Filipino-Canadian hunk na si Manny Jacinto. Pinanganak siya sa Quezon City pero nag-migrate sa Canada ang pamilya at a young age. At ngayon, isa lang naman siya sa lead stars ng latest Star Wars series na The Acolyte. Lumabas na ang first 2 episodes ng The Acolyte at mataas ang ratings ito sa Rotten Tomatoes. Kaya naman proud na proud dyan si Manny.
not in my wildest dreams, to be honest. The landscape was so different just, 6 years ago. Completely different. The opportunities that I've been given, whether it be Star Wars or other projects that I've worked on, as a little kid, it's like I never would have imagined. Sa ngayon, wish daw niyang makabalik ng Pilipinas para magturo ng mga workshop sa mga kababayan. Showing na ang The Acolyte sa Disney+. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Ito pa nga magbabalik prime time ang award-winning actress na si Jody Santa Maria para sa tinaguriang grandest serye of the year na Lavender Fields. Sabi po ni Jody, extra hirap ang pinagdaanan niya para sa kanyang bagong role. Literal yan dahil si Lavender Fields wala raw inaatrasang bakbakan. Kaya naman si Jody sumabak sa pangmalakasang mga action training para sa kanyang kauna-unahang action drama. Sa mga susunod na araw, abangan naman ang pagpapakilala sa mga naglalakihang bituing makakasama niya sa proyekto. Ipalalabas sa TV5 ang Lavender Fields soon. These are excellent actors. So parang yun pa yung lalong mas nagpapa-excite na makasama ko sila. And hindi lang sa galing nila sa craft nila, mabubuting tao tong mga makakasama ko. Meron din. Susunod, Cameroonian sa Makati na nagbebenta umano ng pekeng gold pellets, arestado. Mahigit 50 magkasintahan sa Cebu na budol ng wedding planner. At alamin ang inspirasyon na nasa likod ng pagpupursige ni Pinay Olympic fencer Sam Katantan. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po. Nasa Middle East o sa amang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Isa na namang Cameroonian ang naaresto sa Makati dahil sa pambubudol. Ang modus niya, magbenta ng murang ginto na papalitan ng peke bago ibigay sa biktima. Nasa frontline ng balitang yan si Elaine Fulencio. Di na nakapalag ang Cameroonian na ito ng palibutan ng mga operatiba ng NBI, Anti-Organized and Transnational Crime Division, sa isang mall sa Makati kagabi. Inaresto siya matapos ireklamo na promotor ng gold scam. Kinilalang sospek na si Valir Yuga. Kwento ng biktima sa NBI, nakilala niyang sospek na seller umano ng ginto matapos i-refer ng isang kaibigan. Ang complainant natin ay may kaibigan na from Pakistan at merong ni-refer na isang tao. Yun po yung una niyang nakausap dahil po kaibigan niya yung nag-refer, nagtiwala po yung complainant at doon po ay nakumbinsi siya na bumiyahe pa po mula Zamboanga papuntang Maynila. Pagdating ng biktima sa Maynila, agad silang nagkita ng Cameroonian. Dito na siya inalok ng sospek ng gold pellets sa halagang $35,000 o mahigit 2 million pesos kada kilo. Di hamak na mas mura ito kumpara sa tunay na halaga ng ginto na nasa $40,000 o mahigit 2.3 million pesos sa mga lehitimong seller. Pinakitaan siya ng sample na gold pellets. Nung pinacheck niya naman po, totoo naman po itong gold. So nainganyo siya. Pero nang kumagat ang biktima, mga peking gold pellets nang inabot sa kanya. Halos 4 na milyong piso ang nabudol mula sa biktima. Nalaman lang ng babae na peke ang pellets matapos ipasuri ito. Agad naman siyang nagpatulong sa NBI at ikinasang entrapment operation. Giit naman ng sospek. No, I never sell fake gold. Nang kapkapan, nakuhanan din umano ng marijuana ang Cameroonian. Isinailalim naman siya ng NBI sa drug test kung saan nagpositibo ang sospek. Nahaharap ngayon ang Cameroonian sa mga reklamong estafa at paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Inaalam naman kung may iba pang kasabwat sa pambubudol ang sospek. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5.
Mahigit 50 magkasintahan na ang nabudol ng wedding planner matapos kansilahin nito ang reception at venue ng kanilang kasal. Ang perang ibinayad nila tinangay ng wedding coordinator. Nasa frontline ng balitang yan, si John Aroa. Imbis na simbahan sa opisina ng National Bureau of Investigation o NBI sa Cebu, nagtungo ang mahigit 50 couple na ito matapos umanong mabudol ang kanilang wedding coordinator. Nagbayad sila para sa kanilang kasal at reception pero nagulat daw sila nang biglang i-cancel ang kanilang booking. Ang perang ibinayad nila hindi na isinauli. So far, ito lang ang marami na complainant na ganitong kwan. Pumunta ngayon sa opisina. Before, individual lang yan na cancel yung wedding plans nila. Pero ito ang maraming complainants ngayon. Kwento na magkasintahang ito, nainganyo raw sila sa 125,000 pesos all-in na promo ng coordinator. Refer na lang din siya sa amin ng kamag-anak namin, and then may ibang friends din kami na sila din ang coordinator, na successful naman yung wedding. So sa part namin, nainganyo kami since maganda naman yung wedding at saka kahit cheaper na ang price, na down po namin sir all in all is 50,000. Yung funds kasi na pinagbayad namin din sa coordinator is niloan pa namin. Ang bride at groom namang ito sa Agosto na dapat ikakasal, fully paid na rin ang 100,000 pesos para sa reception. Pero biglang hindi nagparamdam ang kausap nilang wedding coordinator. We were really hoping na we can get back our money. Malaki yung pera na nawala. Hindi naman madali hanapin yung pera. Hindi lang mga ikakasal ang nabiktima ng budol na wedding planner, pati mga supplier hindi rin nabayaran. Ang bride-to-be na ito na ikakasal na dapat sa June 20, hindi raw binayaran ng kanilang supplier. Sinabi niya sa amin yung canceled ng wedding since there's no funds na daw. Knowing na fully paid po kami. Ang hinihintay na po namin ay yung wedding. Yung church all settled na po. Sinabi niya na po na cancel. Like breakdown po talaga sir. Hindi po kami natulog sa kakaiyak. Pinuntahan ng News 5 ang opisina ng inirereklamong wedding coordinator pero sarado ito nang madatnan namin. May nakapaskil din sa pintuan nila na sinasabing lilipat sila sa ibang lugar. Sinubukan din nating tawagan ang numero at i-message ito sa social media page pero walang sumasagot. Suma total, aabot daw sa 4 na milyong piso ang tinangay ng scammer na wedding coordinator. Pinagsulat muna ang mga biktima ng demand letter para sa wedding coordinator kung saan nakasaad na kailangan nilang ibalik ang pera sa loob ng ilang araw. Kapag hindi sila sumagot, dito na magsasampa ng reklamo laban sa wedding coordinator. Nagbabalita mula sa frontline, John Aroa, News 5. Nabisto rin ang pambubudol ng ilang food delivery riders. Pinagbabayad nila ng cash ang customer kahit nabayaran na nila ito sa pamamagitan ng card. Nasa frontline ng balitang yan, si Gerard de la Peña. Anumang oras, madaling umorder ng pagkain sa mga food delivery app. Pero ang ilang customer, imbes na mabusog sa food trip, na bad trip. Yan ang naranasan ni Rael matapos umorder sa food delivery app at magbayad gamit ang credit card. Isang oras matapos mag-order, may tumawag na nagpakilalang staff daw ng restaurant. Hindi raw kasi pumasok ang bayad niya sa credit card, kaya kailangan niyang bayaran ang rider ng cash. Ibabalik naman daw ang pinambayad ni Rael sa credit card. Tulad na napagkasunduan, binayaran ni Rael ang delivery rider para sa pagkain. Pero ang inaasahang refund, hindi na dumating. So ang ginawa ko, humiram ako ng ibang mobile number, tapos tinawagan ko yung number na nagpapanggap na sa from store. Nung kinausap ko yun, halata mong hindi na siya from store, tapos kaboses niya rin yung rider. Nung una pa lang na pagsagot niya ng hello lang, na wala man lang greeting na from store siya, duda na ako doon. Ang teacher namang si Shena, ibinenta ang mga pinaglumaang laruan ng kanyang anak sa Facebook Marketplace sa halagang 3,000 piso. May nagpa-reserve daw na sure buyer na nagngangalang Paroy Gelua. Pero isang araw, hindi na nagparamdam ang nagpakilalang sure buyer. Hanggang sa may nag-message sa kanya na nagsabing asawa siya ni Paroy. Hiningi niya ang bank details si Shena. Nag-book naman ng delivery rider ang kausap niya, pero hindi natanggap ni Shena ang bayad para sa item. Kaya tinawagan ni Shena ang contact details na nag-book sa kanya. Kinontak ko po yung number na nandoon sa drop-off. Tapos nagagalit siya sa akin. Sabi niya sa akin, nagbayad na ako ha, bakit hindi niyo pa paalisin yung ganito ganyan. 2,1 ang binayad ko. So nagulat po ako sa kanya kasi sabi ko, 3K ko binibenta yung item, hindi ako bumababa ng 2,1.
Yun pala, na biktima ng middleman scam si Shena at ang kausap niya. Abangan ang kabuuan ng mga kwentong yan sa Budol Alert ngayong linggo, 4:45 ng hapon bago mag Frontline Pilipinas Weekend. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. What's up mga kapatid? Naka-first blood ang Boston Celtics sa NBA Finals Series nila kontra Dallas Mavericks pagkatapos ng kanilang 107-89 Game 1 win. First half pa lang, dumiin na ang home team at lumamang ng hanggang 29 points. Sumubok pa humabol ang Mavs sa likod ni Luka Doncic pero nagpakawala ng 40-0 run ang Celtics sa dulo ng third para ma-secure na ang panalo. Pinaunahan sila ni Jaylen Brown na nagtala ng 22 points, 6 rebounds, 3 steals and 3 blocks habang bumanat agad ng 20 points off the bench si Kristaps Porzingis na unang laro niya galing injury. Mananatili sa Boston ang parehong kupunan para sa Game 2. Mga kapatid, parami ng parami ang mga pambato natin nalilipad ng Paris para sa 2024 Olympics. Nakakwentuhan ko ang pinakaunang fencer na magre-represent sa atin in 32 years. Narito ang aking report. What's up mga kapatid? It's your Sports Tito at nangingibabaw na naman ang tapang at galing ng Pinoy sa sports. And syempre, alam naman natin, 15 atleta na ang magre-represent sa atin sa parating na 2024 Paris Olympics. At makikilala natin today ang Pinay fencer na si Sam Katantan. 9 years old pa lang siya noon, fencing na talaga ang hilig ni Sam. Nagsimula ang fencing career niya sa isang libreng sports clinic na ginanap sa kanilang barangay. I started po 2011. So that year po, fencing na lang po yung natitira. So parang wala po akong choice kundi sa fencing po sumali. Mula noon, sa fencing na umikot ang mundo ni Sam. Naging varsity player siya ng University of the East bago mapabilang sa national team ng fencing. Butas ng karayom ang pinagdaanan ni Sam para makasecure ng spot sa 2024 Paris Olympics. Yung huling competition mo, 'di ba, na ACL ka, na injure ka. What was that like? Napapasok ka ng finals, tapos doon pa nangyari yung incident? Talagang naging emotional po ako and naisip ko po talaga na hindi po talaga aabot this Paris. I wanna know your thoughts doon sa moment na qualified ka na. I'm sure nandun ka sa noon, diba? Ano yung feeling na yun? Hindi lang po ako yung nakapasok sa Olympics. Yung buong Philippine fencing community po dito sa Pilipinas. And to be able po na mapasama po ulit sa mapa ng Olympics sa pagdating po sa larangan ng fencing, very humbling po talaga yung feeling. Excited na raw siyang makaduelo ang Team USA at Italy na kilalang matinik sa mundo ng fencing. Pero relax lang, sagot tayo ni Sam dyan. I will try po talaga to perform at the highest level po I could. And very confident naman po ako na pagdating po ng actual tournament, ready po kami. Sa ngayon, puspusan ang ginagawang training ni Sam at kanyang team para sa Paris Olympics. I like to watch po fencing videos po before coming in the tournament. Your kasi own? Po, hindi po. Ako po and of course po yung competitor ko po. Kasi gusto ko pong magkaroon ng idea before stepping in the tournament kung ano po yung bawal and kung ano yung pwede. Kasi minsan pag may pressure, pag may kaba, name-mental block ka po talaga. Siyempre hindi ko na pinalampas ang pagkakataon na magpaturo ng basic fencing moves kay Sam. Okay, so pag parry, tas tusok Propose kita. po kayo, parry, and then parry again. Parry. And then initially po, alam mo na napaparry ako ulit. So pag alam mo na, you disengage. Ikot niyo po yung blade and then tush. Yeah. Pwede. Handa na ang pambato natin na iwagayway at ipagmalaki ang bandila ng Pilipinas all the way sa Paris. Go for the gold, Sam! Nagpapasalamat po ako sa lahat po ng sumuporta. And patuloy niyo po sana kaming suportahan at ipagdasal para po makakuha po kami ng magandang result this coming Olympics sa Paris. Ang na-realize ko today, hindi dapat hadlang ang kahit anong pagsubok sa pag-abot natin ng mga pangarap natin sa buhay. Basta may tiyaga at determinasyon at syempre sipag, kaya natin manalo kahit ano pa yan. It's your Sports Tito Mike Reyes. Peace and love.
Susunod, paaralan na ginawang evacuation center sa Gaza, binomba ng Israel. Di bababa sa 40, patay. Babae sa Mexico na sinubukang mag-selfie kasama ang paparating na tren na bundol. At Pinoy conjoined twins na paghiwalay na matapos operahan. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Jig Manikad po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Samantala, isang asong tumatakbo sa riles ng LRT-1 ang sinagip nung Sabado. Paalala naman ng Department of Transportation sa mga pasahero, huwag biglang bababa sa mga riles ng MRT o LRT para sagipin ang mga naliligaw na hayop. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Basa. Dahan-dahan ang takbo ng tren na ito sa LRT-1 Hill Puyat Station noong Sabado. Nasa harap kasi nitong tumatakbo ang isang aso. Mabuti na lang, to the rescue ang pamunuan ng LRT-1. Sinagip ang aso sa may Libertad Station. Kaya ang pinangalan dito, Liberty. Ayon sa Light Rail Manila Corporation, na-adapt na si Liberty ng isang animal shelter. Sa MRT-3 naman, pusa ang naligaw sa riles. Martes ng gabi nang makita ng mga biyahero ang puting na ito sa Shaw Boulevard Station. Kwento ng uploader, hindi raw agad nakuha ang pusa. Kailangan daw kasi munang magpaalam sa control center ng MRT. Marami ng tao yung nagkakagulo dun sa pusa kasi gusto nga nilang kunin. Inaabot ko na talaga yung payong. Biglang lumapit yung guard. Sabi niya, hindi daw pwede dahil sila daw yung makapagalitan. Kailangan pa daw ng clearance. Tsaka daw, baka madisgrasya daw ako. Tsaka may multa. Ayon sa Department of Transportation, may protocol kasing sinusunod kapag may naligaw na hayop sa riles. Kailangan daw muna ng clearance sa control center bago bumaba sa riles ang sinuman para iwas disgrasya. Dapat ding tiyaking hindi agresibo ang hayop na lalapitan para hindi na ito lalong mapahamak. Kapag nakuha na ang hayop, agad itong dadalhin sa pinakamalapit na LGU Animal Center. Kung hindi pwedeng basta-basta bumaba, baka mamaya may padating na tren. Pwedeng magkaroon pa ng mas malalang aksidente, no, na hindi natin ine-expect dahil lang sa hindi tayo kumuha ng proper clearance. Isang pasahero ang nagkusang iuwi ang sinagip na pusa. Pero kwento niya sa kanyang Facebook post, pinagbawalan siya ng gwardya na sumakay sa MRT dahil wala sa loob ng cage ang pusa. Hanggang pag-alis niya ng istasyon, sinundan daw siya ng gwardya para siguruhing hindi siya sasakay ng tren. Humingi naman ng paumanhin ang DOTR sa babae. May paliwanag naman sila kung bakit hindi nila ito pinayagang makasakay ng tren. The purpose actually na kaya siya sinundan, is you have to make sure na hindi makakawala yung pusa ulit. Pinag-aaralan na ng pamunuan ng MRT kung paanong maiiwasang maligaw sa riles ang mga hayop. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Mga kapatid, ngayong buwan marami ang kasalan dahil ang paniwala, swerte at binibiyayaan ang mga June bride. Ang tradisyong yan, sinasabing nagsimula pa noong ancient Roman times. Sinasakto ang karamihan sa kasalan noon tuwing June kung kailan ipinagdiriwang ang pista para sa Roman goddess of marriage na si Juno. Ayon pa sa Western belief, magandang panahon ng June para magbuntis at maipanganak ang bata ng spring. Sakto naman yan para sa panahon ng anihan. Makakatulong na ang mga babae sa pagkolekta ng pagkain. Tuwing June rin, madalas na namumukadkad ang mga bulaklak. At dahil sa Old Western culture, hindi masyadong uso ang paliligo na itatago umano ng mga bulaklak ang kanilang kakaibang amoy. Instant deodorant nga raw, sabi sa ilang tala.
Dito po sa bansa, marami rin namang ikinakasal tuwing Hunyo. Pero kung titignan po ang mga datos ng Philippine Statistics Authority o PSA, mas marami ang nagpapakasal tuwing December. Sabi po ng ilang sociologists, ito raw ay dahil sa mga panahong yan, mas makulay, mas masaya at mas kumpleto ang mga pamilya. Perfect para sa mga salo-salo at mga mahalagang events sa buhay tulad na lamang ng kasal. At sa lahat ng ito para sa maraming praktikal, kahit kailan ka pa ikasal, basta handa at mahal mo ang iyong papakasalan, worth it ang wedding bells. Dahil tulad ng kay Alaman, ang masayang pagsasama ng mga nagmamahalan ay kay Yamanan. Kay? Okay. Susunod, bangka ng Pilipinas na nagsasagawa ng medical evacuation sa West Philippine Sea, hinarangan at binangga ng China Coast Guard. Pati mga Pilipinong marine scientists hinaras naman sa Sabina Shoal. Filipino-Japanese golfer Yuka Saso umangat sa Women's World Golf Rankings. At kilalanin ang mga Pinoy na may pambihirang talento sa kwento sang minuto. Marami pa kayong mga balitang dapat malaman sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Kaliwat ka ng pangaharas na naman ang inabot ng mga Pinoy sa West Philippine Sea. Ang Philippine Coast Guard inilabas ang video ng pagharang at pagbangga ng China sa bangka na misyon lang ay ilikas ang isang sundalo natin na may sakit. Ang mga Pinoy scientists naman itinaboy sa Sabina Shoal. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Scientific research activity. Please keep clear of us. Sa pool sa videong ito, ang panggagit-git ng rubber boat ng China Coast Guard sa mga Pilipinong marine scientists sa Sabina Shoal nitong Martes. China Coast Guard, this is Philippine Coast Guard. We are conducting marine scientific research activity. Please keep clear with us for safety. Magsasagawa ng reef assessment sa Sabina Shoal ang mga scientists. Pero habang papunta sa diving site, hinarangan at pilit silang tinaboy ng China Coast Guard. Ayon sa Philippine Coast Guard, bantay sarado ng mga barko ng China ang paligid ng Sabina Shoal. Bago pa nga makalapit sa lokasyon ng PCG, binuntutan na agad ng China Coast Guard vessel BRP Magbanwa at BRP Cabra. At habang nagsasagawa ng research sa lugar, nagsagawa rin ng amphibious drill ang China na malinaw na iligal ayon sa Coast Guard. For China to conduct amphibious drill within our own exclusive economic zone is also not permitted. I'm pretty certain that they have not informed the Department of Foreign Affairs of such military exercise. Sa kabila ng harassment ng China para pigilan ng mga Pilipinong scientists, natuklasan ng mga UP Marine scientists na patay na ang halos lahat ng coral sa ilang bahagi ng Sabina Shoal. What we found on the first day ay extensive na masyado yung bleaching to the extent that what we saw, what we documented across all the area na nilangoy namin, almost 100% na patay na yung mga corals. That's really an ecological disaster for Escoda. And if that happens across all the West Philippine Sea, kasi naalala nyo naman na pumunta rin kami sa Pag-asa, we saw a lot of degradation din. Mataas din na pagkamatay ng mga corals. No? Wala pang pahayag ang China sa mga natuklasang patay na coral sa Sabina Shoal. Pero malinaw na iligal ang mga aktibidad nila sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Katunayan, bago pa man ang insidenteng yan, sinubukan din pigilan ng China ang ginawang medical evacuation ng PCG sa sugatang sundalo ng Philippine Navy sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Nangyari ang insidente noong May 19, kasabay na nangyaring pag-aagaw rin nila ng rasyon ng pagkain. We're going to medevac some personnel. We're going to medevac. We have a big personnel on that boat. Hinarang at pinalibutan din ng mga Chinese rubber boat ang speedboat na susundo sana sa sundalo.
Nakipagpatintero muna ang PCG sa mga Chinese bago nalusutan ang barikada ng mga Chinese vessel. Nang makalapit sa naghihintay na rubber boat kung nasaan ang sugatang sundalo, binangga pa ng Chinese rubber boat ang speedboat habang nililikas ang sundalo. Ayon sa PCG, barbaro at hindi makatao ang ginawa ito ng China. It just goes to show na whether it's just an ordinary supply mission or even medical evacuation, na dapat meron na nga silang mas leniency, di ba? Or consideration dahil this is a humanitarian mission, and yet they still didn't at least easen the tension in hampering our operation. It just goes to show na wala talaga silang pakialam in whatever, whether it's a humanitarian mission or a blatant violation of international law. Inabot daw ng 1.5 oras bago nadala ang pasyente sa Palawan. Hindi na idinetalye ng Coast Guard ang lagay ng sundalo, pero ligtas na raw ito sa ngayon. Nagbabalita mula sa frontline, Camille Samonte, News 5. Mga kapatid, Japan na ang nire-represent ni half Pinay golfer Yuka Saso, pero matinding pride pa din ang dinadala niya para sa Pilipinas. Nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyu. Masayang-masaya pa rin si Filipino-Japanese golfer Yuka Saso sa kanyang makasaysayang pagkapanalo sa US Women's Open nitong weekend. Hindi raw siya makapaniwala, lalo't puro veteranong atleta ang kanyang nakalaban sa pinakamalaking golf tournament sa mundo. At the start, I was 3 down, pero hindi ko naman po na sinabi sa sarili ko na malaking chance ko or I can do this or anything. I just try to focus more sa game, more on sa routine and focus on every shot. Sa edad na 22, nakuha ni Saso ang kanyang ikalawang US Open trophy. Siya ang pinakabatang manlalarong nanalo nito ng 2 beses. Una niyang naipanalo ang torneo noong 2021 habang kumakatawan sa Pilipinas. Alay niya raw iyon sa kanyang inang Pinay, habang alay niya naman sa kanyang amang Hapon ang pinakahuling titulo. Taong 2021 nang magdesisyon ang Tubong Bulacan na lumipat sa federasyon sa Japan. Lumipat ng federasyon sa Japan. Sa kabila nito, hindi naman daw nabago ng kanyang nationality ang kanyang pagmamahal para sa Pilipinas. And even now I'm representing Japan, I've always think that I'm half Filipino. So that will never change. If I could put 2 flags on beside my name, I would, but I cannot. So, but I think the whole world already knows that I'm half Filipino, half Japanese. Dahil sa panalong yan, umakyat sa world number 6 si Saso mula sa world number 30. Ito ang pinakamataas na naabot ng kanyang ranggo sa kanyang karera. Ito rin ang nagsisiguro ng kanyang pwesto sa Paris Olympics sa susunod na buwan. Back in action naman si Saso para sa 2 pang torneo abroad. Kabilang dyan ang ShopRite LPGA Classic na magsisimula ngayong araw sa New Jersey sa Amerika. Nagbabalita mula sa frontline, Ian Suyu, News 5. Sa volleyball, magandang simula sana para sa Alas Pilipinas kontra Korean team Powerful Daegu sa kanilang exhibition match, pero kinapos ang mga Pinay at natalo in 5 sets. Pagkatapos makuha ng Alas ang first set 26-24, nagpakawala ng 15-6 runs sa susunod na kanto ang Korea para kunin ang momentum. Nag-split ang dalawang koponan sa 3rd and 4th, pero hindi na talaga para si Pilipinas ang 5th kung saan na-secure na ng kalaban ang match. Ito ang unang laban ng Alas Pilipinas pagkatapos ng kanilang historic bronze medal finish sa 2024 AVC Challenge Cup at siguradong tuloy-tuloy lang ang improvement ng koponan. At yan ang mga pandiin ng Sports News today. It's your Sports Tito Mike Reyes. Peace and love. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Matagumpay na naoperahan ang Pinoy conjoined twins na dinala sa Saudi Arabia. Libreng pinaghiwalay ng mga eksperto roon ang 2 bata. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte.
Sina Baby Aisha at Akiza ang conjoined twins na napili ng gobyerno ng Saudi Arabia para libreng maoperahan at mapaghiwalay. Magkadikit ang kanilang tiyan at naghahati lang sila sa iisang atay. May cleft palate din si Baby Aisha. Makalipas ang isang buwan mula nang lumipad sila pa Saudi Arabia, naging matagumpay ang operasyon ni na Baby Aisha at Akiza. Dumaan sa 5-stage operation ang kambal na inabot ng 5 oras para mapaghiwalay. Inayos din ang cleft palate ni Baby Aisha. Ang nanay at lola ng kambal, walang mapaglagyan ng saya nang makita na magkahiwalay na ang magkapatid. Sa wakas ay magiging normal na raw ang pamumuhay ng kambal gaya ng ibang mga bata. Sobrang saya po. Nung nalaman namin na hiwalay na sila, hiwalay na yung nila, yung liver. Hindi po kami makapaniwala kasi parang lang, ang dali lang. Yun, nagpalakpakan yung mga tao doon. Kami naman nag-iiyak kasi hindi namin alam yung namin. Sobrang saya po. Sobrang saya. Hindi po talaga ma-explain yung saya namin ngayon. Ngayon, na sila, makakalakad na sila, makakapaglaro na sila, na sila, yung malaya na sila sa isa't isa. Makakasuot na sila ng mga damit na gusto nila, hindi na yung tinatahi, ganun. Kasi sa totoo lang, habang lumalaki sila, pahirap yung sitwasyon nila pag nakikita ko sila. Kasi yung isa nagiging irritable na eh. Nararamdaman na niya na may kadikit siya. Kilala ang Saudi bilang eksperto at pioneer sa pagsasagawa ng separation surgery sa mga conjoined twins. Malaki ang pasasalamat ng ina ng kambal sa tulong na ibinigay ng gobyerno at sa medical team na nag-opera sa mga bata. Kung susumahin, aabot sa 2 million riyals o katumbas sa 31 million pesos ang operasyon para sa mga conjoined twins sa Saudi Arabia. Yung paghihintay ko po is tapos na. Sobrang malaking tinik po talaga yung nabunot sa ko. Malaking tinik. Nakausap din ng News 5 ang head surgeon na nag-opera sa kambal. Hindi raw sila nahirapan sa operasyon. The team has been, as you know, well experienced. We have been working on conjoined twins for the last 34 years. We used a very modern technology, using the ultrasound knife, using also the razor to minimize the blood loss. Magiging malusog daw ang paglaki ng kambal dahil tutubo naman ang atay ng isa sa kanila. Each one has a part of the liver, and each twin has a part of with its own ducts. And from our past experience, it should grow up in the coming year or two to cover the shortage of tissue. Posibleng makauwi ang kambal matapos ang 3 linggong pagpapagaling. 2004 ang huling Pinoy conjoined twins na dinala sa Saudi Arabia at libreng pinaghiwalay sa operasyon. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga, it's a blast para sa Blinks, lalo na sa mga may bias kay Blackpink rapper Lisa. Si Lisa kasi at ang kanyang sariling music label na Loud nagpa-teaser para sa isa niyang upcoming music. Wala pa namang detalye kung kailan ang release niyan. Bukod dyan, finally, nasa TikTok na rin po si Lisa. At ang kanyang unang entry, pumalo na agad ng mahigit 23 million views. Umabot na rin sa mahigit 4 na milyon ang kanyang followers. Wala pang isang araw ang lumilipas. Eto pa nga, para naman po sa mga ARMY, released na ang bagong kanta ni BTS member Jungkook na Never Let Go. Everybody needs somebody, you've been that somebody, so stay with me and keep holding on. Never let go, 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 go. Nauna nang sinabi ng music label ng Bangtan Boys na love letter ni JK ang kanta para sa kanilang ARMYs. Ang Never Let Go, ang first solo music ni Jungkook matapos ang successful debut ng kanyang Golden Album last year. Bumasag po yan ng ilang records, kabilang ang fastest song to reach 1 billion streams in Spotify sa kantang 7.
At yan po ang ating K-Alaman at Showbiz Updates ngayong Biyernes. Happy weekend mga kapatid. See you on Monday. Ako po si Kalad Kat. Hinahangaan ngayon ng ilang mga pambihirang Pinoy sa kani-kanilang hanep na mga talent. May loading duo sa beatbox at isang small but terrible kung tawagin. Yan at ilan pang tampok sa top 5 mga kwentong Mark Logan bukas sa ating pasilip sa Kwento Sang Minuto. Top 5, dito sa Pilipinas lang din, seasonal ang craving. Kapag summer, iba ang trip. Kapag tag-ulan, iba rin ang hilig. Sarap! Woo! Top 4, meet Joy Joy. Iba ang dalang happiness sa kanyang fur parents. Pumorma ka ba naman ng ganito pag di ka naman sumikat sa buong mundo? Top 3, kung tawagin siya ay half man. Pero sa pag-arangkada, 100% siya itong kumpletong tao. Malulula ka sa sobrang tunin. Mapapahiyaw ka sa talento at galing. Top 2, siya si Tactical Liana. Siya yung fit sa kasabihan. Maliit man sa inyong paningin, siya pa rin ang nakakapuwing. Top 1, beatbox duo ng Bulacan. Deserve nilang maging number 1. Paano naman kasi, sobra nilang ginalingan. Kung paano ko nasabi, panoorin na lang. Drop the beat. Hey! I-Mark Logan na yan. Nagbabalita mula sa frontline. Mark Logan. News 5. Go, Tito Mikey. Beatbox. Ako na naman Exciting na naman ang weekend dahil kay Mark Logan. Galing ng mga bata, talented. Nung bata ba kayo, ganyan kayo ka-talented? Slight. Nag-deteriorate. Nag-deteriorate. Hindi. Kayo, ano ikaw, Papu? Anong talent mo nung bata? Tex. Ano ba? Jolens. Marami. Ay, marami. Ikaw, Jiggy. Marami kasi ako break dancer. Wow. Sige nga. Sige nga. Sige, tingnan mo sarili mo. Hindi na makagalaw. May rayuma daw. Isa lang. Kahit isang kamay lang. Dapat tayo tatlo. Tayo lima. Oo, ganun. Simulan Sige, naman. Julius, lumang-luma. Sisimulan ko. Ayaw gumawa. Balik mo. Balik mo. Teka. Napipigilan. Happy Friday! Happy Friday! Pwede na tayo sa Mark Logan. Hindi kaya sa Lunes, hindi na tayo makatayo dito sa ginagawa na. Kapit-kapatid ang ginawa natin. Oh, yes. Sorry tayo. At yan ang mga balita at impormasyong dapat niyong malaman sa araw na ito. Mga balita para sa may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan man dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.